Sara, impeachment. Yung mga sumisigaw yan ng impeachment, mga gung kayo. Ha? Mga gung kayo. Hindi si Sara ang problema ng ating bansa. Mga gung, ha? Ang problema sa ating bansa ay yung namumuno sa ating bansa. Mga gung, magising na kayo. Hindi si Sara ang problema natin dito sa ating bansa. Because kay Balogyo ko, you are all excited to hear what he has to say para kanato tanan. I would just like to say, isyagit ra nato. Okay ra ba? BBM! 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 Dungan ta, BBM! Atay mingaw man usob-usob. BBM! 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 Okay. Press. Okay na gud ta. The Negros Oriental, the entire people of Negros Oriental. Oh no! Akala ko, Duterte! Duterte! Ayan no. So, kita natin dito no, talagang hindi mo na mapipigilan yung damdamin ng mga tao dito no. Parte dito sa, lalong-lalo na to sa ano ngayon, panahon ng eleksyon. Sumainit po no. At, pero tandaan natin hindi po ang eleksyon ang problema natin. Ang problema natin ay yung na apektado tayong lahat dito ay itong national budget. Kung paano nila ito ginagawa, paano nila kinakalikot, paano kinakalikot nitong mga nakapwestong mga politiko ngayon. Ganun, apektado tayong lahat dyan. Hindi si Sara Duterte ang problema, kung hindi yung mga kumakalikot sa pundo ng bayan. Yung 6 higit 6 trillion na pundo natin. Matindi. Matindi ang ginagawa. Billion po ang mga halaga niyan. Hindi po yan million billion ang kinakalikot nitong mga politiko na to. Kaya yan ang problema natin at yan ang isigaw. Yan yun ang pilit tinatakpan nitong nasa administrasyong ito, nitong mga nakapaligid. Sa buwata na sila. Sa buwata na pati yung mainstream media. Tingnan mo yung mga balita sa mainstream media. Impeachment, Sara impeachment, impeachment. Dami nilang mga na-interview. Naglalabasan na yung mga former dyan na interview sa impeachment. Bigay ng opinion. Talagang pinapalakas ng mainstream media itong impeachment. Wala nang ibang balita kundi Duterte. Duterte. Kulang na lang yung sa DOJ. DOJ. Sana yung ICC nyo, Napansin nyo, nawala na yung ICC nila. Naalala nyo yung may pinapalabas si dating presidente. Pag nagpapalabas sila ng mga statement, biglang lumabas yung ICC. Makipag-usap kami sa ICC. Makipag-usap na kami ang ICC. Ang gobyerno ay handa makipag-usap ng ICC. Ngayon, di ba? Naglabas ang Supreme Court ng subpoena o ng order dito sa kumakalikot ng 2025 budget. Nagpalabas na ilabas nyo ang enrolled bill. Ilabas nyo ang enrolled bill. Huwag nyo itago yan. Kailangan namin enrolled bill para magkaalaman na. Lalong-lalo na may natuklatan pa si Atty. Vic doon sa archive. Archive ay blanco. Paano na yun ngayon? Magkaalaman na sa enrolled bill at sagaan ang hingi na itong Supreme Court na magbigay na kayo. Tingnan natin kung magbibigay ba itong mga kumakalikot sa pundo ng ating bayan. Ito ang totoong isyu na huwag nating kalimutan dahil pilit tayong nilalayo kung kung saan ay apektado tayo. Ngayon, ang tanong, hindi natin alam pag lumabas na yung ng Supreme Court, no? Pag lumabas na yung lumabas na yung enrolled bill kung anong gagawin nila dyan. Pag may mga issue yan, nagugulat ka na lang, magkakaroon na yan ng hearing dyan sa impeachment dyan sa Senado. Baka ganun, no? Kasi talaga pilit nilang pinagtakpan itong anomalya, itong pagkalikot nila sa 2025 budget. Pili talaga nilang inanano na. Ngayon, namimissing yung ICC. Sinong kumukukat ngayon? DepEd. Parang sabi ng DepEd, mayroong ilang private school na tumatanggap mga student. Tumatanggap daw, sabi ng Department of DepEd.
Wala na ibang ginagawa itong mga 'to kundi, puro Duterte, paninisi sa mga Duterte. Kay si Duterte nga, Duterte yan, Duterte yan. Walang ibang ginagawa 'tong gobyerno na 'to kundi Duterte, Duterte. So ano, ito sa DepEd, resolbahin mo ng issue diyan sa DepEd, 'pag hindi mo kayang resolbahin, mag-resign, gano'n lang 'yun, resign, gano'n lang kasimple 'yun. Kung hindi kaya, 'di mag-resign, hindi yung maninisi ka, ha? O mayroon ka palang nakita, resolbahin mo kung ano mga problema. Kung naalala ko dati nung, si Sara VP Sara ay nasa DepEd ay, lagi 'tong umano 'to na performing cabinet, top performing cabinet secretary. Gano'n 'yun si ano, DepEd top, ano ba yung mga ano sa DepEd dati, mayroon yung mga gano'n-gano'n dati. Ngayon, may narinig ba kayo sa DepEd? May narinig ba kayong top performing mga gano'n-gano'n? Wala, wala, mayroon. Masyado yung inaano na ang problema ng bayan ay ang mga Duterte. Hindi ang mga Duterte ang problema ng bayan. Madaming problema sa bayan. Alter sa droga. Kita nyo sa droga ngayon, nagla-live stream na yung mga adik. Nagla-live stream na. Pinapakita na sa inyo na tagumpay kayo sa ginagawa nyo. Sa pagpalaganap ng mga yan tawa agad yung intro natin. So dito ba tayo sa isang post, dito sa social media, dahil dito lang naman tayo kasi dito yung nakakita ng titignan naman yung mga reaksyon ng mga tao dito, dahil para iwas fake news, baka ipatawag tayo dyan sa Tricom, Tricom, ano nang nangyari sa mga mga fake news, mga vlogger na sinusuportahan ng Pogo, Saan na yung mga vlogger na sinusuportahan Pogo, Mayroon ba kayong natanong diyan? Mayroon ba kayong natanong na vlogger? Ngayon, sino ngayon ang ito. Dito tayo. Tingnan nyo kung fake news ba ito. Team China na unsaon manina tong Pilipinas. Ito isang post pa ito at ito po yung nakalagay itong picture dito ng Team Suka at Team Sinusuka. Ayan, yan. So, tingnan natin dito kung ano yung, dito. Mayroon itong 3,800 comments. Dami, Tingnan natin yung reaction dito. Yan, react. Ha. Wala, naka-hide yung mga, number. So, dito tayo. Ayan, dito tayo. Ayan, dito tayo sa mga comments, Mayroon itong 3,800 comments. Tingnan mo, itong isang nag-comment dito. Tignan na, basahin natin itong nag-comment. Babasa lang tayo sa comments dito, President Bongbong Marcos. Bongbong Marcos daw, is totally against negative campaigning. We Filipinos are definitely satisfied with the Marcos admin. Okay. Good job to our hardworking President BBM. Okay, basahin lang natin. Ito. Meanwhile, here's the top 50 accomplishment of PBBM in just 3 years. Kita mo? So, in 3 years, sinasabi niya dito yung 50 accomplishment ni Dulbo King. 50 50 So, yan. Ito, siguro makamarcos ito. Tingnan natin. Tingnan natin kung makamarcos ba to. Ayan Team China daw. Tingnan natin kung ano yung 50, kung ano yung number 1 na number 1 na accomplishment sa 3 years nito ni Dulbo King. Tingnan natin. Ayan may number dyan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano ba yan? Ayan daming number Blanco. Grabe naman kayo. Grabe naman kayo, hindi mo na nilagyan ng isa. Di ba pinagmamalaki nila yung pagpa-private ng NAIA? Di ba accomplishment daw yun? Pagpa-private ng NAIA. Privatization, accomplishment. Ngayon lang ako privatization, accomplishment. Dito. Basahin natin yung mga comments dito. Hardworking nga sa corruption. Yun, binabasa lang natin yung comments dito. Fill in the blank. Yan fill in the blank nga. 50 yun, 50 yung sinusulat niyang mga
accomplishment ni Dulbo King. Ito pa, siyan. Lagyan mo naman kahit isa, wawa naman, 5,500 flood control, pwede na sana yun. Kaso, saan nilagay yung wala naman akong nakita, kahit isa. So yun lang ang ano natin dito, no? So, ngayon dito natin makikita talaga yung reaction ng mga tao, no? Na kahit pa sa mga sabwatan nilang mainstream media, sa mga post nila dito, mga sabwatan sila, dito lumalabas talaga yung reaction ng mga tao. Kaya alam na this, ayan oh, 50 accomplishment. O, sige, mga bangag vloggers dyan, mga Marcos dyan, fill upan nyo na yung 50 na yan. Baka may mai-fill up kayo dyan. Ipagtanggol nyo, ha? Pagtanggol nyo yung presidente, pagtanggol nyo. Ayan o, ha? Kung kay APRD pa yan, Duterte, kulang pa yan. Kulang pa yan. Sa 10 years lang na passport, lisensya, 10 years, go, wala, taob yan, kukulangin yan.